ina-acknowledge ko rin ang presence nyo. Wala naman sa title yan. So, ina-acknowledge ko rin siyempre yung inyong presensya na nandito ngayon. Wala na, alam nyo, siyempre, um, maunawaan natin na kapag kinikilala natin ang mga lingkod ng Panginoon, ay ang tinatanghal natin hindi yon tao. Lalo na kung sila ay naglilingkod talaga sa Panginoon full-time, talaga nagmi-minister, ay hindi naman sila yung naitatanghal kundi ang ating Panginoon mismo. Kung ano yung ginagawa natin sa kanila, ginagawa natin mismo sa ating Panginoong Yesus. So salamat din sa mga workers natin, mga kasamahang manggagawa, bakit may gawain tayo dito. Ang Diyos ay purihin sa inyong mga buhay at patuloy pa kayong gamitin na may kasiglahan. So ano po ang ating pinag-uusapan ngayong buwan? Ayan, ang ating pinag-uusapan ay patungkol sa mga huling panahon. At basahin muna natin ang verse ng Hebrews chapter 9 verse 27-28. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. So, ayan po ang pangako ng Panginoon na binanggit niya sa pamamagitan ng libro ng Hebreo. Hindi man literal na nagpakilala sino ang sumulat nito, pero maaaring si Pablo, si Apolos, pero may malalim na pagkaunawa sa mga katuruan ng mga Hudyo. At dito ay malalim na gusto niyang ipaliwanag sa atin na lahat ng tao ay minsan lang ding mamamatay. At pag namatay tayo, ay nandoon na agad ang paghuhukom ng Panginoon, ang paglilitis. So dito sa verse na ito, very strong verse ito sa ating pananampalataya dahil ayan ang pinagkaiba natin sa ibang sinasabing Kristiyano sila. Specifically, sa mga Roman Catholic kasi, kapag namatay ka, ay meron pang purgatorio. At para matanggap ka sa langit, may mga iba't ibang option para ikaw ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Either bago ka mamatay ay sinunod mo ang lahat ng sakramento at nabuhay ka sa paggawa ng mabuti at aasa ka na baka sakaling ikaw ay tanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga panata. At merong pang ibang option. Kung ikaw ay nagkasala, may tinatawag din na indulhensya na kung ikaw ay nagkamali, maaari kang magbigay sa simbahan para maging kapalit at mapatawad ang iyong mga pagkakasala. At ang last option, kung ang isang tao talaga ay masamang tao, buong buhay niya, hindi naglingkod sa Panginoon at namuhay ng masama, ang tao ay maaari pa rin tanggapin ng Diyos kung may mga tao na mananalangin sa Kanya habang siya ay nasa purgatorio. Tinatawag nila yun na cleansing. Pero sa verse na ito, sinabi ng Panginoon, oras na mamatay ang tao, ay ang kasunod na ay ang paghuhukom kung paano natin ipinamuhay yung pinahiram sa atin ng Panginoon na buhay. Kayo mga kapatid, kung tatanungin kayo, paano ba natin ginamit yung buhay na pinahiram sa atin ng Panginoon? Kung maaalala nyo, nabanggit ko last week, na tunay nga na ang kasalanan ang magiging dahilan talaga kung bakit tayo hindi makararating doon sa perpekto at banal na presensya ng Panginoon na tinatawag natin langit o buhay na walang hanggan. Pero sa panahon ngayon na nagpakilala na ang Panginoong Hesus, alam mo kapatid, ang natatanging paraan na lang upang tayo ay mapahamak sa apoy ng impyerno, tinatawag na kamatayang walang hanggan, ay yung tanggihan natin yung pag-ibig na inalok sa atin ng Panginoon. Dahil kahit gaano kalaki, karami ang ating mga kasalanan, kaya itong patawarin ng Panginoon.
Bakit? Dahil ba humingi ka ng tawad? Hindi lang doon natatapos yon. Kasi kahit humingi ka ng tawad, kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kahit pag gumawa tayo ng mabuti at bumawi tayo buong buhay natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang natatanging daan na lang, walang ibang daan, walang ibang paraan, walang ibang buhay at ang buhay na walang hanggan. The truth, the way, and the life. John 14:6, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, at walang ibang buhay, kundi ang Panginoon lang. Kaya nga, nag-iisa lang talaga ang paraan. Para tayo ay, kung mamatay man isang araw, ay tanggapin ng ating Panginoon yung panampalatayanan mo yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Ipaalala ko lang uli, kapatid. Sa maraming narinig natin ngayong linggo, napanood, nakita, naranasan, nakakwentuhan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Wari ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinapaalala ng Panginoon sa atin na gayon na lang ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang pag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magandang dyan tayo magsimula bago natin pag-usapan ang mga huling araw. Dahil haharap talaga tayong lahat sa huling araw. Either mamamatay tayo, sa unang part, mamamatay talaga tayo, o aabutan natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pero isa lang ang mahalaga, yung naniniwala ka sa Kanya, pinangahawakan mo na ganun na lang ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Lagi mong iniisip sa araw-araw na hindi ka na lang isang tao na minamahal ng pamilya mo, isang tao nagtatrabaho na may pangarap, kundi isa ka ng tao na anak ng Diyos, na minahal ng lubusan ng Panginoon, at tinitignan ka ng may pag-ibig at nilinis ng Panginoon, hindi dahil sa ating ginawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Pinangahawakan mo ba yun, kapatid? Nawa ay nararanasan mo ngayon ang salita ng banal na Espiritu. Higit sa salita na naririnig mo sa ating mga speaker. O naririnig mo sa akin bilang isang tao. Nawa, katulad nga ng sinabi ng ating worship leader, nandito ka para sa Diyos. Hindi naman kung para kanino. Kaya nga sa huling araw, malalaman talaga kung sino talaga ang para sa Diyos talaga. Hindi para sa blessing, hindi para sa dahil takot kang mapahamak, hindi dahil sa ministry o sa tao o kung ano man, kundi dahil sa Diyos. Kaya alam nyo, kahit pa anong sabihin natin, sa buhay natin bilang mananampalataya, marami tayong pwedeng i-reason kung gusto mo nang tumalikod sa Diyos. Pero alam mo, kapatid, kung si Jesus lang talaga ang reason mo, wala na tayong maidadahilan ba? Kung aabutan man tayo ng kamatayan o ng pagbabalik ng Panginoon. So maganda yung pag-uusapan natin ngayon. At sabi dito, muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng tao. Alam nyo, may hangganan, kapatid, di ba? Nakita nyo yung hangganan ng pagkakataon. Babalik siya hindi para maawa, hindi para bigyan ka uli ng pagkakataon o tayo. Babalik siya para tapusin na ang lahat ng bagay at husgahan na ang lahat ng pangyayari sa ginawa ng lahat ng kanyang nilikha. Alam sabi dyan, hindi na para akuing muli ang kasalanan natin, para iligtas na tayo sa mga taong naghihintay sa Kanya. Nag-aantay ka ba kay Lord? Kung hindi ka nag-aantay, baka ma-excuse ka dito. Kailangan ang mindset naghihintay at yun yung pag-uusapan natin. So, yun yung ating title. Basahin na po natin. Sabay-sabay yung malaking part. 1, 2, 3, go! Yes. Be ready. Simulan ko na
Sa salita na kapag maraming taong mapapahamak dahil lang sa hindi sila handa. Talaga, Pastor? Yes. Marami tayong babasahin na scripture na mga taong napahamak dahil sinabihan tayo ng Panginoon maging handa ka pero hindi ka naging handa. Kayo po ba pag natutulog sa gabi, handa ba kayo sa magnanakaw? Paano mo nasabing handa ka sa magnanakaw? Naglalak ka ng pinto, di ba? Halimbawa, sasuntukan na lang sa boxing para hindi ka matamaan sa muka. Ano yung ginagawa mo? Naghahanda ka, di ba? Nakapost ka na either iilag ka o either sasalagin mo. Tama? Dahil kung hindi ka nakahanda, malamang sa malamang, tatamaan ka. Amen? Tama po ba yun? At ganun din sa pananampalataya. Na hinihingi sa atin ng Panginoon na maraming Kristiyano na ito yung naging pagkukulang nila na hindi na nila namalayan, nakakulangan lang sa paghahanda, hanggang sa hindi na nila namalayan na tumalikod na sila sa faith nila. Kumbaga, parang come and go as a Christian. Tinatanggap lang nila kung ano mangyayari. Bahala na kung ano mangyayari sa araw na ito. Pero ang sabi ng Panginoon sa topic natin, be ready. So, ang lahat ng pag-uusapan natin ay nakasulat lang sa Matthew chapter 24. Wala tayong ibang pag-uusapan. Hindi ito topical o hindi ito ICGCs na topic sa mga nakakaalam na ng term na yon. Ito yung bubuo ka ng mensahe sa pamamagitan ng maraming verses sa iba't ibang books ng Bible. Halimbawa, from Old Testament to New Testament, Revelation. Pero ang pag-uusapan lang natin yung mismong Matthew chapter 24. Katulad ng ginawa natin sa Malakay. 'Di ba? 2 linggo natin siyang pinag-aralan. At hindi tayo nag-aral ng ibang salita maliban sa Malakyas. At doon, nakita natin na isa-isa natin yung nilalaman ng Malakyas. Kaya hindi pwede magsabi iba, ito naman si Pastor, tinapik pa yung tithing. Kapatid, nandun yung tithing sa Malakyas. Kaya hindi mo pwedeng iwasan yun kasi yun yung intention ng pag-aaral natin. Pag-aralan lang yung Malakyas. At kung magdadamdam tayo na sasabihin natin, Pastor, kailangan mapampag-usapan yung mga mag-asawa sa Malakyas. Malamang kasi yun yung nakasulat doon. Hindi mo naman pwedeng iwasan. May mga ganyang klase ng pag-aaral sa Bible. At kung ano yung topic, kung ano yung sinasabi ng teksto, dapat doon ka lang, hindi ka aalis doon. Kaya kung ano yung mga nasagasaan sa Malakyas, yun lang talaga yun, from chapter 1 to chapter 4. Diba? So, ganun din ang gagawin natin sa Mateo 24. So, ang tema kasi natin ay the last days o tinatawag na eschatology. Escha means last days. Theology is study of. So, study of the last days. Pag-aaralan natin ang mga huling panahon. Kailangan na ba natin pag-aralan? Amen. Kailangan na. Kanina lang sa LIJ, biruin nyo, anniversary to ha. Si Pastora Tere, ang directress natin sa Bible School. Ang haba na ng preaching niya, binuo niya talaga yung preaching. Pero tapos na yung anniversary, pero still, tumayo siya at nag-share patungkol sa last days. At isa sa mga isinare niya, yung bagong naluklok na Pope, na si Pope Leo. Kasi na-prophesy siya na may isang propeta nag-prophesy na maaring ang propeta, o ang Pope na galing sa USA ang huling Pope na madadatnan ng mundo. So maaring, syempre, mga prophecy yan ng mga well-known prophets. Pero alam mo kapatid, we accept those kinds of prophecy. So hindi naman natin nire-reject. Pero ang pinakamahalagang prophecy kasi, yung established na prophecy. At yun ay ang Bible. So ano man yung mga prophecy na yan, ang mahalaga, meron tayong prophecy na hindi nagbabago. Nakasulat na yan at nakaakda na. Babasahin na lang natin. So ang tanong, handa ka na ba? Be ready, sabi ng Panginoon. Maging handa tayo sa mga huling araw na ito. So,
pakitaan ko na rin kayo ng overview ng ating mga pag-uusapan sa 7 weeks na last day series natin. So, yung mga pulpit team, baka mag-ready-ready na rin kayo. May ma-assign sa inyo dito. So, sa buwan ng Mayo, pag-uusapan natin yung etong Matthew 24. Kung saan, si Jesus mismo, binanggit niya yung last days. Na may mangyayari na katapusan ng mundo. So, yun yung pag-usapan natin this week. O next week naman, mga parables na ginawa ni Jesus patungkol sa mga huling araw. So, next week yan. So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawala next week. Huwag kang magwawala. So, yan sa buong June. Napag-usapan na natin yung Malakias kasi parang transition din siya eh. So, sa June naman, ayan na, epistles about last days, tapos yung 7 churches sa Revelation, at ang pinaka-last ng June ay, alam ko 5 linggo meron tayo sa June eh. So, maaaring madagdagan pa yan ng isang topic. So, mga kapatid, yan po ang ating magiging topic. So, sino dito ang nakakaalam ng last days? Taas ang kamay. Mukhang, alam niyo, kasi malinaw sa atin yung biyaya ni Lord, di ba? Yung pagmamahal ng Diyos. Pero ito yung ilang bahagi sa salita ng Diyos na hindi pa masyadong malinaw sa atin. At, kailangan ba natin pag-usapan yan? Sa tingin mo, kapatid, gusto mo ba pag-usapan lagi natin ay John 3:16, John 1:12, Romans 3:23. Alam mo kapatid, kung hindi mahalaga ang last days, wala sanang naisulat na patungkol sa huling mga araw sa Old Testament na 1,500 references in the Old Testament alone. Kaya mahalaga na pag-usapan. Bakit ba natin kasi pag-uusapan yan? Dahil yan mismo yung salita ng Diyos. At may purpose din eh. Pag pinag-uusap, sige, sa objective natin malaman yan. Next slide. Hindi na nailagay. Sige, sa objective po. Ayan, sa objective. So, kailangan natin pag-usapan to para malaman natin kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ikaw, alam mo ba mangyayari sa mga huling araw? Maaring may ilan tayong alam. Pero hindi ganon kalinaw yung nauunawaan natin sa mga huling araw. So pag-uusapan natin ito. Kasi kahit di naman kayo, pag nakakita kayo sa YouTube, sa Facebook, na babalik na si Lord tapos may picture ng apoy. Ito na yung Antichrist. May nakikita ba kayong ganyan? Pinapanood nyo, yung iba, di ba? Bakit? Kasi gusto nyong malaman. So alam mo kapatid, imbis na naghahanap tayo ng katotohanan sa mga taong hindi natin alam yung credibility o hindi natin kilala, mas maigi nang pag-aralan natin ito mismo sa ating simbahan at dito maaari pa kayong magtanong pagkatapos ng mensahe. At dito, alam nyo na hindi kolorum. Kasi marami namang pwedeng magturo about sa last days eh. Alam nyo po ba na ang mga kulto ngayon, kasama na yung cool. Alam niyo kung bakit milyon-milyon ngayon yung grupo na yon? Kung alam niyo yung binabanggit ko, no? Ang ginamit nilang passage para mapaniwala yung mga tao, revelation. Isipin mo, bakit revelation? Kasi revelation, mahirap intindihin. So, syempre, pag mahirap intindihin, maghahanap ka ng sa tingin mo nakakaalam. At ang sabi nga, eto, di naman lingid sa kanila to, alam nila to eh. Sabi nila, itong leader nila na ito, yung founder ng kanyang religion, isa sa mga angels in the last days. Totoo yun. Hindi naman ako makakasuhan kasi nagsasabi ako ng totoo eh. Yun naman talaga eh. Sabi nila, yung founder ng leader nila,
Ginamit yung revelation, siya yung isang anghel, yung huling anghel sa silangan na magbo-blow ng trumpet at sa kanya, siya ang gagamitin ng Panginoon upang maligtas sa mga tao. Ang dali mag-claim, no? O ako yung angel in the last days, ha? Pag hindi kayo sa akin. So, pag-uusapan natin ito. Kasi, kapag hindi natin to naintindihan, kung saan-saan kayo makikinig, kung saan-saan kayong fellowship pupunta, at kung sino-sino kakausapin nyo at panonoorin ninyo, at hindi nyo na namalayan, naligaw na tayo ng landas. Kaya nga may church po kayo, mga kapatid. Meron po kayong simbahan. Doon po kayo mag-fellowship. Hindi naman po kayo pinagdadamot sa ibang gawain. Ayaw lang kayong mapahamak. Lalo na kung hindi naman namin kilala yung mga nagtuturo sa inyo. Okay sana kung ipapaalam ninyo para, minsan nga may nakausap akong ganyan, pastor, meron kaming Bible study. Sino ba yung pastor na yon? Anong church niya? Hindi naman sa nagiging judgmental, pero alam mo, mga kapatid, pastol kami. Tagapagbantay po kami ng mga tupa ng Panginoon. Kasi hindi nyo alam na ang nagtuturo na sa inyo, yung sinabi ni Jesus, nagpapanggap na mga pastol, pero nakabalot lang pala, yung pala ay mga asong lobo. Mag-ingat kayo. Ang maganda pa nga sa church natin, hindi lang sinusuri yung kung ano yung alam niya sa Bible, di ba? Sinusuri niyo pa buhay namin. Tama ba? Totoo naman. Kung makitaan niyo ako ng pagkakamali, pwede niyo agad kaming lapitan na, pastor, mukhang hindi ka tunay na propeta o tagapagturo kasi ang pamumuhay mo hindi umaayon sa salita ng Diyos. At dapat naming tanggapin yun mula sa inyo dahil hindi kami mga Diyos na kami lang nakakaalam. So bakit natin nga pag-aaralan to know what will happen in the last days dito na mismo sa simbahan natin? At kaliwat kanan na yan. Marami na yan. At ingat-ingat kayo sa mga pinapanood ninyo, kung meron kayong ka-fellowship na iba, magpaalam man lang kayo sa church ninyo para maingatan kayo. Huwag tayo kung saan-saan. Hindi naman kayo pagdadamot. Pag nalaman namin credible, sige, ating ka. Maganda yan, gawain ng Panginoon. Pero may mga fellowship naman tayo, di ba? Araw-araw na nga Dawn Watch natin. Meron na nga tayong prayer night. Meron pa tayong youth. Kahit mga youth dito, matitino magturo. Meron pa tayong Saturday and Sunday. Kulang pa ba, di ba? So mga kapatid, yan po ay paalala sa atin. Mamaya malalaman nyo kung bakit. At number 2, to be prepared for the upcoming deception and tribulation. Yan na nga ang sinasabi ko. Ang sabi sa Matthew 24, lalabas ang mga bulaang propeta, mga huwad na propeta, o tagapagturo ng salita ng Diyos, pero hindi tunay sa mga huling panahon. Lalo na ngayon, madaling mag-claim na pastor ako. Makakita ka lang dyan sa daan, alam mo, pastor ako. Alam niya nila, Pastor Russell, sa TPMN, ako, ang daming nagpapakilala doon ng mga pastor. Pero kung tatanungin mo, ano yung inaalaga ang simbahan, hindi mo masuri. So, alam nyo, kayo, pag sa palengke, makasuri kayo ng prutas, makasuri kayo ng gulay, grabe. Di ba? Pero pagdating sa pagsusuri ng mga tagapagturo, iba kung sino-sino na lang yung paniniwalaan natin. Alam mo, ang nakataya dyan, kaluluwa mo, kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Siyempre, pag pinag-usapan ng last days, ano mararamdaman mo? To praise God for the great things He did and prepared. Ito yung maganda sa last days. Makakaramdam ka ng parang kakilakilabot, pero at the back of your head, matutuwa ka kasi may isip mo, grabe, niligtas ako ng Panginoon sa ganyang kaparusahan. Mapapapuri ka sa Panginoon na, wow, praise the Lord. Pero yung tribulation, di pa impyerno yon. Tribulation lang yon. So kapag pinag-aaralan ng last days, hindi natin maiiwasang kabahan, pagpawisan, at baka parang gusto mong lumabas muna at mag-CR. Pero dahil nga nakakatakot, parang horror movie yan. Kahit pa mahilig ka sa horror movie,
Kakabahan ka, na, lalo na yung pagtunog na dun, 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 lumalakas na, di ba? Parang mapapaganon ka na. Pero, hold on. May purpose. Para lalo mong ma-appreciate yung John 3:16. Lalo mong ma-appreciate yung John 1:12. Para pag nag-worship ka, hindi mo na lang siya wino-worship sa kung paano mo siya nakilala, kundi sa malalim na kaparaanan. Naka 30 minutes na po ako. Ate Chin, pakiputol kapag 45 minutes na. Tapos record mo na lang ulit. So, pang-apat, ito maganda rin. Para balikan natin yung assurance of salvation natin. Para magising-gising yung pananampalataya natin. Na alam natin na, ay, kailangan ko palang magseryoso kasi hindi biro. Diba? Yung aking haharapin. Yun naman, kung hindi natin alam kung gaano kaseryoso isang bagay, minsan parang, okay lang, ganito. Pero kapag nakita mo, grabe pala. Nagigising-gising ka. Ginaganahan ka magbasa ng Bible, mag-worship, mag-pray, kasi nakikita mo, seryoso pala to, hindi pala ito. Ganun lang, na mababaw na bagay. At panglima, to awaken and self-check our faith. So para magising-gising at tignan-tignan muli natin yung kalagayan ng ating pananampalataya. Sino dito nagpapa-check up? Diba? Mga annual check-up pa yan. Pambihira. 40 years, 50 years, concern na concern tayo. Kailangan, chine-check up din natin yung faith natin. Amen? Mabuti yun. May mga tao takot magpa-doktor kasi baka may malaman akong sakit. Wala tayong magagawa. Ganyan ang buhay. Ganun talaga ang realidad eh. Pag may sakit ka, magpa-check up ka. Ayoko, pastor, mamaya may cancer na pala ako. Naiintindihan ko naman na may ganun tayo minsan. Pero kung hindi kasi natin matutunang harapin yung katotohanan, mapapahamak tayo. My people are perished because of lack of knowledge. Ayaw lang mapahamak tayo ng Panginoon. Gusto nyo ba secret na lang to ni Lord? Para wala nang ganyan-ganyan. Wala eh. Sinabi ng Panginoon ito para sa atin. So yan ang objective natin. Balik tayo sa historical context. Etong Matthew 24, ito yung panahon na nagpakilala na o kinilala na si Jesus bilang Messiah. So dito si Jesus may credibility na. Nagpagaling na ng may sakit, bumuhay na ng patay, at nagpakain ng libo-libo, at hindi na maitatanggi na siya ay ang Diyos na nagkatawang tao, na tinawag na Messiah o Diyos na anak ng tao, na nagkatawang tao, hindi dahil tao siya, kundi isang Diyos na nagkatawang tao. So dito, kahit anong sabihin niya, may credibility na siya dito. At ito rin yung mga panahon na kung saan nililinis ni Jesus yung temple at nire-rebuild niya yung temple. Basahin natin sa Matthew chapter 24 verse 1. Makita nyo, bago niya sabihin yung huling araw o last days, binanggit ni Jesus na lilinisin niya nilinis niya na ang templo na ito, yung tinumba niya yung mga mesa, tapos nilatigo niya yung mga nasa labas ng templo. So tapos siya nang gawin yan. Mateo chapter 24 verse 1. Sinabi ni Jesus, nakikita niyo ba yung templo daw na yan? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, magigiba ang lahat ng yan at walang may iwang magkapatong na bato. Nung iniisip ko yung topic na ito, hindi ko alam sa Panginoon bakit last days pagkatapos nung topic natin last series na restoration, di ba, ng temple. Pero kung iisipin mo, magkadugtong pala talaga eh. Yung last days sa restoration ng temple. Kasi kahit itong mismong simbahan natin, hindi ka makapagtatayo ng bagong gusali dito kung hindi mo gigibain yung dating mga pundasyon. Kung hindi lilinisin at hindi aayusin. At sabi dito ni Jesus, gigibain ko ang templo na yan at sa ikatlong araw ay muli kong itatayo. Magkakonect pala. Biruin nyo lang, ang talino talaga ni Lord. Ako pa, nagtatanong pa ako nun, Lord, itatopic namin yan, hindi ko alam, bakit? Baka isipin ng mga tao, pag-usapan na lang namin yung last days, pero hindi eh. Ayun pala yung, may karugtong din siya.
Related din siya sa ating pagkatapos ng pag-usapan natin paano itayo ang templo. So bago matayo ang templo, kailangan gibain yung dating templo. Bago maitayo ang sinasabi natin Project ICF na physically, kailangan maitayo muna ang spiritual Project ICF. Amen? Yun yung ating personal relationship, ang intimacy natin sa Panginoon, ang prayer life natin. At bago niya rin sabihin ito, pinagalitan niya na yung mga tagapagturo. Sinasabi na the judgment starts in the church. Sabi rin niya ni Paul, kung di ako nakakamali, kung meron mang dapat ituwid sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ang dapat unang ituwid ay ang church. Kasi ang church, number 1, nakikinig. At meant to be righteous o matuwid ang buhay. Talagang tadhana ng mga anak ng Diyos na maging matuwid ang buhay natin. O makagawa tayo ng mabuti na nakalulugod sa Panginoon. So dito, bago natin husgahan yung mga tao sa labas, simulan natin sa ating mga sarili, sa ating church. Diba? Bago natin sabihan yung mga nagiinuman sa labas na adik sa alak o adik sa shabu, tingnan muna natin bakit adik tayo sa mga bagay na wala rin namang kabuluhan sa buhay natin na hindi nakakatulong sa pananampalataya natin. Halimbawa, adik ka sa pares. Makakatulong ba yun? Diba? Ang dali nating husgahan yung mga tao sa labas. Kayo, mga makasalanan kayo, impyerno kayo. Pero tayo, sangyupsal ng sangyupsal. Diba? Mga Kristiyano tayo. Sorry na. Ako rin naman, guilty dyan eh. Kaya naman, alam mo, naisip ko rin yan. Halimbawa, kape, yan, very good. Kape, soft drinks. Di ba, galit na galit tayo sa iba. Ito mga bakla, mga bading. Di ba, hindi natin naisip kung ano yung mga katauhang meron tayo. Di ba, ang susungit natin. Di ba, mga antipatika. Dapat magsimula sa atin. Di ba, yun yung ginawa ng Panginoong Hesus. At, syempre, to enlighten the disciple, kasi may tanong sila dito. Ang tanong nila, habang nakaupo si Jesus sa verse 3, sa bundok ng Olibo, lumapit sa kanyang mga alagad at nakikipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. Kasi dito, tinuro na ng Panginoon, sabi niya, gigibain ko ang templo, itatayo ko ang bagong templo. Ngayon, nag-iisip sila, ano yun? Ano ibig sabihin nun, Lord? Kailan yun at paano? Sabi. Kayo, mga kapatid, ano ang palatandaan ng muli niyong pagparito at katapusan ng mundo? Tanong niyo rin ba yan, kailan babalik si Lord? So, sasagutin ni Lord sa kanyang salita. Amen? So, kung tanong mo kailan babalik si Lord, sasagutin niya yan, pero may isa pang tanong. Paano? Ano yung mga palatandaan na babalik na si Lord? Ayan, halimbawa niyan. Ang Antichrist ngayon, Muslim eh. Kanina lang umaga, randomly, hindi naman ako nagbabasa o nagre-research, may nakita ko, this is the Antichrist. At nagtuturo pa, born-again Christian. And very confident siya na yun yung Antichrist. So we cannot judge the person, pero mga kapatid, ang hirap mag-pinpoint kung hindi umiikot talaga sa salita ng Diyos. Eh. Kailangan malaman mo, ano ba yung mangyayari sa huling panahon? Kailan ba yan? Ikaw, sa tingin mo, this year na ba? Kailan kaya? May araw ba? May panahon? At ano yung mga mangyayari? Ayan na nga yung tanong nila. So, nagkaroon sila ng kaliwanagan. So, handa ka ng maliwanagan. So, number 1, hindi pa ata number 1 yan eh. Next. Ayan na nga. Number 1 bullet natin, may mga signs and wonders, may mga palatandaan. Mahirap magmarunong na alam mo kung sino yung specific o ano yung specific date o sino yung specific na tao. Pero ang mahalaga, alam mo yung mga character o mga signos. Sabi, sa huling araw may darating na Antichrist. Basahin natin sa verse 5. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan,
sasabihin sila ang Mesayas at marami ang kanilang ililigaw. Isa na dyan si religious leader, hindi pastor. Religious leader, Apollo Kibuloy. Sinabi niya, siya si Jesus at siya yung tagapagligtas and the Son of God. Ngayon, natalo siya sa Senado. Pero bakit marami siyang naloko? Sa tingin nyo? Kasi nga, hindi nila alam itong pinag-uusapan natin. Na kung meron mang tao magsasabi na siya na yung tagapagligtas, ako na yung Kristo na nag-aantay na second coming, hindi siya yon. Mamaya malalaman natin kung sino talaga yung Antichrist. Number 6, verse 6, war, kaguluhan, gera sa malayo at gera sa malapit. Sabi sa verse 6, makakarinig kayo ng digmaan, usap-usapan na may mga digmaan, ngunit huwag kayong matakot. Kailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. So sign pa lang yung war. Hindi pa yan yung end times. Kaya marami nagsasabi, oh, may gera na, nasa last days na tayo. Hindi pa nga eh. Sabi nga eh. Di ba? Hindi porket may gera na, dumating na si Jesus. O nag-second coming na siya at may nagpakilala na Kristo. Tandaan niyo yan ha. Kasi iba ginagamit yan eh. Magulo na ang mundo. Sa verse 5 and 6, darating ang mga lindol at mga kagutuman. So nararanasan na natin yan, lalo na itong Myanmar. Tama? Myanmar? Hindi pa nagkalindol sa Myanmar in the history. Pero for the first time, magnitude 7 ata to 8 or more than yung lindol nila. So gising na mga kapatid kung inaantok ka sa preaching. Gising-gising muna. Kung aantukin ka, mas magandang antukin pag nanonood ka lang ng TikTok o Facebook. Pero pag Word of God, wag naman. Gising muna tayo. Baka makalimutan natin to. Hatred and persecution to Christian community. So ito, kakamuhian daw tayo at ipe-persecute. Ngayon, dahil sa binaba ni Trump na mga taripa sa China, ang China, pinag-iinitan na ang mga Kristiyano. Balita yan. Tataasan daw ng leader ng China ang pag-persecute sa mga Kristiyano sa China. Basahin nyo. Yung hatred sa atin. Wala naman tayong ginawang masama, no? Tayo nga pinakamabait na tao sa buong mundo eh. Biruin mo, sampalin tayo, bibigay pa natin yung kabila. Bakit? Hindi ba totoo? Totoo yan, di ba? Hindi tayo gumagante. Pero bakit galit na galit sila sa atin? Bakit tayo ginagantihan? Dahil malapit na tayo sa mga huling panahon. At sabi rin dyan, kahit mismong mga Kristiyano, mag-aaway-away. At ipapakulong nila ang isa't isa. Grabe, no? So verse 10, basahin natin. Oh, listen carefully. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapopuotan at ipapahuli nila ang kapwa nila. Sabi, tatalikod. Ano ibig sabihin ng tatalikod? Nakaharap ka na, pero tumalikod ka pa. Very simple lang, no? Ginagawa nating komplikado yung salita ng Diyos. Lalo na sasabihin ng ilan na, hindi, kahit anong gawin ko, ligtas na ako. May assurance of salvation, may mga ganyan doktrina, totoo naman yan. Pero kapatid, kapag ang isang tao tumatalikod na, ibig sabihin, ang kaligtasan o yung karapatan mo bilang anak ng Diyos, pwede mong bitawan yung karapatan mo. May mga nagsasabi, ay hindi, anak na ako eh. Kahit paanong gawin, hindi na magbabago yan, anak na ako ng Diyos. Ikaw ba? Di ba anak ka ng Diyos? Jaja, kahit anong mangyari, nanay mo sino nanay mo? Narita. Di ba? Narita, tama? Kahit anong mangyari, si Jaja, nanay niya na si Narita, di na magbabago yan. Totoo naman, Ja. Pero kung ikaw, Ja, magre-rebelde ka at hindi ka na babalik kay Narita, kahit pa anak ka niya, pero ayaw mo na sa kanya, wala siyang magagawa kahit pa sabihin natin na anak ka niya. Ganon din sa atin, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga nagsasabing ganyan, no?
Na hindi na mababago, anak ka na nga eh. Nababago ba apelyido mo? Di ba ang anak, anak na yan habang panahon? Oo, kapatid. Pero ang problema kasi sa pagiging anak ng Diyos, tandaan nyo to, pakinggan nyo. Karapatan lang. Ibig sabihin ng karapatan, pwede mong bitawan yung karapatan mo. Kaya nga, rights eh. Rights lang yan, yung binigay sa'yo na maging... Ibig sabihin, nasa kamay mo, kung gusto mong manatiling anak ng Diyos, nasa kamay mo rin kung ayaw mo nang maging anak ng Diyos. Karapatan mo eh. Hindi mo pwede sabihin, kahit lumayo na ako, tumalikod sa Diyos, anak pa rin ako ng Diyos. Ayun yung sinasabi ng Panginoon sa mga bulaang propeta na nagtuturo noon. Karapatan lang yan, mga kapatid. Binigay sa atin ng Diyos. So, marami daw. Ayun ang masakit, marami. Marami na bang tumatalikod? Marami. Marami na kayong kilala. Mahigit 10 na, di ba? Kilala niyong Kristiyano tumalikod? Marami talaga. At nakakalungkot yon. Minsan, yung mismong hinahangaan mo pa sa pananampalataya. Di ba? Yun yung mabigat eh. Yung nagdala sa'yo, tapos yung nagdala sa'yo, siya yung nawawala. Kaya masasabi mo talaga eh, na hindi sa tao dapat nakaangkla pananampalataya mo. Sorry, pero sasabihin ko, may mga mentor kayo, di ba? Mga mentor nyo ngayon nag-struggles, kung meron man. Kaya nga hindi nakaatang sa kanila pananampalataya ninyo. Sa Panginoong Hesus lang. Hindi kay Pastor Louie. Hindi kay Pastor Apollo. Hindi kung kanino man, kundi kay Jesus lang. Kaya sa Kanya kayo lagi titingin. At lalabas nga ang mga false teacher. Tingnan nga natin ano ba itong mga false teacher na ito. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at marami ang ililigaw nila. Verse 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng marami. Grabe. Ayan na nga, sa verse 12. Sabihin ko na po sa inyo yung part ng maraming manlalamig ang pag-ibig. Pero alam nyo, sinabi sa 13, kasi verse natin ito basahin nyo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ngayon, totoo yan, di magbabago yan. Pero may mga taong ganito ang pagtuturo o pagtanggap sa ibig sabihin ng 13. Basta nag-church ka, nananatili ka sa Diyos. Alam mo, may description bago sabihin yung verse 12. Basahin mo yung verse 12. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang sinasabi dito, ngunit kung mananatili kang mainit, ayun yung ibig sabihin nun. Kapag ikaw nananatili ka, halimbawa nga, nag-church ka once a month, malamig ka na. O tuwing birthday ka na lang nagsisimba. Parang Katoliko na, no? Tuwing birthday na lang. Alam mo kapatid, masakit mang sabihin, nakakatakot ito, tandaan mo ito. Kahit sabihin mo nananatili ka, ano bang ibig sabihin mo ng pananatili? Kasi may description Yung pananatiling mainit sa pag-ibig ng Panginoon. So, hindi mo pwedeng sabihin na kay Lord naman ako, pero di ka nagsisimba, di ka nagbabasa ng Bible. Ayaw mo na ng fellowship. Hindi ka na namumuhay ng matuwid. Sinasabi mo, sa puso ko naman, si Jesus naman ay, alam ko namatay siya sa akin, pero kapatid, ang sinasabing, ang pananatili sa Diyos ay hindi yung basta naniniwala ka na si Jesus nasa heart ko. Ang sinasabi ditong pananatili, nananatiling mainit yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo at yung pag-ibig mo sa Kanya. I challenge you mamaya, uupuan kita. Mag-usap tayo. Pastor, kapag nanlalamig ba ako, bumalik si Lord, hindi ako kasama sa rapture, sasabihin ko po hindi. At kung kailangan mo ng kalinawan,
Mamaya uupuan ka namin kasama mga pulpit ministry para ipaliwanag pa sa'yo. Pero ito yung sinabi niya, kapatid eh. Tignan mo ngayon ang estado ng pananampalataya. Hindi po biro yung rapture. Anytime, pwede ito mangyari. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi yan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ano bang ibig sabihin mo sa pananatiling tapat? Hindi ka nagkatoliko, hindi ka nag-iglesia, hindi ka nagdating daan, hindi ka nag-ibang religion, nag-ICF lang ako forever, pero sa puso mo, si Jesus ba? Mainit ba yung pag-ibig ni Jesus sa puso mo? At nakikitaan mo ba yung buhay mo na may pagmamahal sa Diyos? Sabi nga ng Panginoon, kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo. Yung sa mga muka ng pag-ibig sa Diyos. Pag tinitignan nyo ba ako, nakakaramdam kayo ng pag-ibig sa akin? Pag tinitignan ko kayo, nakakaramdam ako ng love sa inyo. Hindi man ako perfect ni Lord, pero I know, and God knows in my heart. Ikaw, kapatid. So, itama natin. Mag-grow tayo. Tandaan natin ito. Yung pag sinabi mong mananatili hanggang wakas, ay hindi yung dahil hindi mo tinalikuran yung iyong church na kinabibilangan, kundi yung pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw na at ang Diyos nakakaalam niyan. Ako rin, alam mo kapatid, may pinanood kami, palabas about rapture. Kahit din ako kinabahan, paano yung pastor na iwan eh. Mabihira naman movie to. Paano kayo justify yan? Itong pastor na to, yung pamilya niya nasa langit, ako na, pastor mismo yung naiwan. Pero magandang paalala sa akin na, kala mo ha? Hindi porket nagtuturo ka dyan. Ikaw at ako lang nakakaalam. Kaya pag gumigising ka ng madaling araw, di ba, Lord, usap tayo. Create in me a clean heart. I need you, Lord. Sabi ko nga sa inyo, sa Malakyas, huling salita na ng Panginoon yan, pagkatapos nun, nanahimik na siya. At wala nang pinadalang propeta at namatay na yung iba dahil yun na yung huling paalala. Kapatid, wag naman, pero we know, napakaraming testimony. Huling simba niya na pala at haharap na siya sa Panginoon. Wag naman. God forbid. Gusto pa natin magkakasama. Meron ka ba, yung katabi mo ba gusto mo mapunta impyerno? Tignan mo nga, parang okay na mapunta sa impyerno ah. Hindi no? Parang kahit gaano pa kasama yung katabi mo, parang hindi mo iisipin na ayoko mapunta sa impyerno yan. Di ba? Wala. Grabe ka naman, okay lang pastor. Sunugin na yan. Wala dito sa church, di ba? Kasi kahit sino pa tayo, hindi mo kakayanan. Malaman mo nga lang kapatid mo may sakit, nag-aalala ka na eh. Di ba? Nalulungkot lang siya, natataranta ka na. Yung mapunta pa sa impyerno, kaya itong salita ng Diyos, hindi rin siya ganon. Isang paalala sa atin ng kanyang pag-ibig na darating ito. Lalaganap ang kasamaan, maraming pag-ibig ang manlalamig. Ngunit ang mananatiling tapat. Diba? Ano ibig sabihin niya doon? Mananatili ka doon. Huwag mong hayaang manlamig. Huwag mo i-claim na manlalamig ako ngayon, kapatid, please. Okay lang siguro mga 1 day, 2 days, matatanggap pa yan eh. Dito alam niyo, mauunawaan niyo rin. Hindi porket biglang dumating si Lord, no? Tapos biglang napasyat ka, impyerno ka na agad. Nagkamali ka lang, napilit ka lang pala, no? Tapos parang ginawa natin si Lord na parang hindi magaling na husgado, na parang, naalala ko dyan, no? Nung piyesta ba yun, no? Bagong taon. Shot ka muna, shot. Ayaw akong paraanin talaga. Gusto ko nang ganunin yung kamay ko. Tatapon ko na lang. Iniisip ko, mamaya pagkakuha ko ng baso, biglang mag-rapture. Hindi naman. Alam naman ni Lord yung estado ng puso natin, no, mga kapatid. Hindi naman siya yung basta-basta. Matalino siya. Alam niya yung tunay na kalagayan natin. Kaya, hindi porket nasa sasakyan kayo, tapos biglang nag-iisip ka ng masama sa kapatid mo, biglang nabangga, boom! Randomly. Tapos impyerno ka na. Hindi naman ganun yun. Alam naman natin ang Diyos, kilala niya tayo. Minsan, pumipitik-pitik lang yung pagkakamali. Iba yung nagkakamali sa namumuhay sa pagkakamali.
Tandaan mo yan ha. Iba yung nagkakamali sa pagkakamali mismo. Hindi ka pagkakamali. Hindi ka din dapat mamuhay sa kasalanan dahil hindi ko rin sinasabing na magiging perpekto ka dito. Pero alam mo kapatid, inisip ko din kaninang umaga. Lord, kaya ba naming mamuhay nang hindi nagkakamali sa isang araw? Kahit isang araw lang. Siguro sa tingin ko, pwede naman. Nasa ospital ka, natutulog. Nakadextrose ka, pray ka ng pray, buong maghapon. Oo nga, no? Pwede naman kaso nga lang, ang mentality kasi natin minsan, parang ready na tayo magkasala sa isang araw. Parang, magkakasala ako ngayon. Ang nangyayari tuloy, nagkakasala talaga tayo. Pero alam mo, sa gabay ng banal na spirito, alam mo, isip-isipin din natin, kaya nating mamuhay na mula umaga hanggang tanghali, hindi nagkakamali. Sa gabay ng Diyos. Kakayanin naman yan. So, nakakuha po ba kayo? Introduction pa yan, 7 weeks natin pag-aaralan. Okay, magkalala. Ewan ko na lang kung madaya pa tayo niyan. 1 oras na, Ate Chin. Bilisan ko na po. Paki-part 2 na lang yung recording. So, dito, sa Matthew 24, binanggit din ni Jesus si Daniel, yung sinulat ni Daniel, na, ayan nga, darating ang mga persecution, great deception, at ang sabi, kahit mismo ang elect, ang mga pinili. At ito mahalaga malaman ninyo para di tayo madaya. Basahin niyo mamaya pag-uwi yung Matthew 24. Ang sabi sa text na ito, kapag dumating si Jesus, hindi maitatanggi ng lahat ng tao na si Jesus talaga yung dumarating. Ulitin ko, pag dumating siya, hindi mo maitatanggi na siya talaga si Jesus. Ngayon, ito yung pinagkaiba ng Antikristo. Yung Antikristo, parang si Jesus. Gumagawa ng himala. Alam mo kung ano? Kaya rin niyang bumuhay ng patay. Kaya niya rin magpakain ng libo-libo. Kaya niya rin lumipad. Marami siyang kayang gawin na parang si Jesus. Pero ang sabi, ang pinagkaiba kapag si Jesus nakaharap ninyo, tandaan niyo ito hindi maitatanggi. Walang doubt. Masasabi ng lahat ng tao, si Jesus na yung darating. Si Jesus talaga to. Ngayon, kung merong konting doubt, si Jesus ba yan? Tandaan nyo na, hindi yan si Jesus. Kapag dumating si Jesus, every tongue, every knee must bow down, every tongue confess, Jesus is Lord. Automatic yan. Pag bumalik si Kristo, hindi ka na mapapaisip na si Jesus ba yan? Hindi. Mararamdaman mo ang kaluwalhatian niya. Ang lahat ng tao, ang buong kalawakan mapupurit sa gitna. Aapoy ang kalangitan. At lahat mapapaluhod. Si Jesus ang Panginoon. Wala na mag-iisip doon na si Jesus ba yan? Tanda mo yan kapatid, hindi ka madadaya. Maraming kamuka si Jesus. Pero ang sabi, sa Book of Daniel na sinabi ni Jesus, pag dumating si Jesus, visible yan. Hindi yan yung parang imagination. Nakikita mo talaga literal. Mula silangan hanggang kanluran, mapupunit. Makikita mo yung langit, mapupunit. Nakatingin ka na ba sa langit? Na-imagine mo, napunit siya. Hindi lang sa lugar natin, sa buong mundo. Mapupunit at mag-aapoy ang buong galaxy. Ikaw ba naman, di ka mapapaluhod nun. Pero si Antichrist, magiging parang si Jesus yan at marami siyang madadaya. Pero alam nyo na kung kapag si Jesus ang dumating. Pero alam nyo, ang rapture kasi, pagdagit yan Pag-aaralan natin yan sa mga ibang topic. Pero tayo kasi, hindi na natin dadatnan talaga yung mismong pagbabalik ni Jesus sa lupa, kasama niya na tayong babalik. Sa rapture tayo kasama So saka na natin ipapaliwanag yan. Pero makikita ng lahat na nilikha na babalik si Jesus. Kasama man sa rapture o nasa mundo, lahat sila makikita si Jesus. So handa ka na ba, kapatid? Anong yan?